Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ninanais ng Diyos na tayo'y magpatuloy sa misyon na inaatas sa atin ng ating Panginoon. Hilingin natin na tayo'y tunay na tumanggap sa pagsusugo ng Diyos upang magampanan natin ang ating misyon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na yon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Pulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaopalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapa, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin
sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos ng kadakilaan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong pagalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa iyong kalukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo doon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako,
umalis kayo doon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong paa bilang pabala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila, talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nilang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nasa ating piling din po ngayon ang imahe ni San Vicente Ferrer mula sa Diyosisang Dambana niya sa Cabuyao, Laguna. Mananatili siya rito hanggang bukas, kaya bigyan din natin ng welcome clap si San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer po ay kilalang isang milagrosong misyonero na nangaral sa maraming tao. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang kadalasan niyang imahe ay may pakpak. Hindi naman po siya anghel, siya isang pari, isang misyonero. Ngunit sa paglaon ng panahon ay nagkaroon sa kanyang imahe ay nilagyan ng pakpak sapagat ganun siya katulin, kabilis sa paglaganap ng mabuting balita. Marami siyang napuntahan at ganun din katulin ang mga himalang kanyang nagawa, lalo-lalo na sa pagbabagong buhay ng mga tao. Kaya simbolo po yung pakpak niya. No? Hindi naman talaga siya may pakpak dahil tao po siya. Parang katulad, nakita niyo po doon si San Antonio de Padua, kalong-kalong niya si Jesus. Ang batang si Jesus. Hindi naman sila nagkita talaga ng batang si Jesus na animoy talagang kargang-karga. May pangitain, pero sa buhay, magkalayo naman sila. Ang talagang may hawak si San Jose. Dahil siya talaga ay kinanlong niya ang batang si Jesus. Pero dahil nga sa kanilang mga nagawa, kaya sa mga imahe nila, nagkaroon ng ganong mga simbolismo. Kaya si San Vicente Ferrer may pakpak dahil siya isang matulin, masipag, mabisang misyonero. At napakaganda sapagkat ganon din ang paalala sa atin ngayong linggo ng ating Panginoong Hesus. Narinig natin, isinusugo niya ang kanyang mga alagad sa isang misyon. Sapagkat ang mga alagad at tayo ngayon, ang mga makabagong alagad ni Jesus Nazareno, may pinapapunta sa atin ang Diyos. May taong nais ng Diyos, puntahan natin. Kaya't yun ang unang mensahe sa atin. May pinapapunta sa atin ang Diyos. Nung ako'y nasa ibang simbahan pa, ako'y namumuno kadalasan din ng banal na oras na ginagawa natin din dito sa Quiapo tuwing Linggo, Miyerkules at Biyernes. At ito'y sa dulo na ng gabi. Naalala ko po noon,
pagod na po ako dahil sunod-sunod na yung mga gawain ko, pero kailangan ako pa rin ang mamuno sa banal na oras. Yung banal na oras po, yun yung itinatanghal ang Santisimo Sakramento na dapat ginagalang natin. Natuligsa nga tayo dito sa Quiapo. Alam niyo po ba yun? Kasi meron tayong banal na oras, nandito yung banal na sakramento, tawiran ng tawiran yung mga tao. Kaya nabash tayo doon. Dahil sabi, ganun ba sa Quiapo? Hindi ginagalang yung Santisimo Sakramento. Sabi ko nga sa inyo, yung imahe ng Nazareno, ginagalang natin yan, pero tanda lamang yan. Pero yung Santisimo Sakramento, yung tatanggapin nyo mamayang banal na komunyon, mas sagrado yun. Kasi yun mismo si Jesus Nazareno. Yung imahe parang letrato lang. Yung sakramento na tinatanggap nyo sa komunyon, yun mismo ang Panginoon. Kaya igagalang natin ang tabernakulo. Alam nyo kung gaano nyo sana ginagalang, dapat mas ginagalang natin ang tabernakulo sapagkat nandyan mismo si Jesus Nazareno. Pero mabalik tayo rin sa banal na oras. Pagod na po ako at sa totoo lang po hindi po ako nakapaghanda ng pagninilay dahil ganun po yung aking nakagawian. Kung anong inspirasyon ng Espiritu Santo, yun po yung aking dinadasal at ibinabahagi. At nagkataon nung gabing yon, ang pinagnilayan ko po ay ang buhay mag-asawa. Dahil sabi ko nga nun sa dasal na yon, baka may maghihiwalay, may mga naghiwalay na, may mga mag-aasawa. Kaya sabi ko nung gabing yon, pagdasal natin na pag-isipan munang maigi, katulad ngayon, ang usapin sa diborsyo, pag-isipan muna bago mag-asawa, huwag damdamin ng pairalin, huwag lang kilig. At sabi ko sa mga mag-asawa, pagdasal natin na isabuhay nila yung mga ipinangako nila. Nangako sila, iiyak-iyak pa nung kasal, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang kamatayan, tapos konting tampuhan lang. Kaya sabi ko, pagdasal natin lalo na mga bata, silang kawawa sa paghihiwalay. Sila yung lalaking kaawa-awa, litong-lito. At hanggang ngayon, ganun pa rin. Pagdasal natin yan. Kaya pagkatapos ng banal na oras na yon, ako'y pagod na, gusto ko nang tumalon sa kama para makatulog. No? Ngunit may pumunta sa sakristiya na gusto raw po ko makausap. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, parang ayoko nang makipag-usap dahil nga gusto ko nang magpahinga at hindi na rin maganda ang pakiramdam ko. Ngunit sabi nung sa sacristy father, nakikiusap po. Gusto raw po kayo makausap. At nung lumapit sa akin, sabi ko, ano po yun? Gusto ko na, nagmamadali na ako. Sabi, Father, pakiusap lang po. Gusto ko lang ho kayong makausap at gusto po sana sa inyong dasalan niyo po ako. Dinasalan ko. At sabi niya, Father, salamat po. Sabi ko, sanay naman po ako nung ganon. Opo, salamat po. Hindi po, Father, totoo po ito. Salamat po. Sabi ko, opo. Alam niyo po ba, Father? Naku, sabi ko, kala ko tapos na yung usapan. Meron pa palang kasunod. Alam niyo po, Father, may sasabihin ako sa inyo. Sabi ko, sige po. Alam niyo, Father, hindi naman talaga ako aaten ng Holy Hour niyo. Nagkataon lang. Nandyan ako sa labas. Malakas ang sound system, katulad dito hanggang labas, dinig. Alam niyo po ba kung bakit ako nasa labas? Gusto kong sabihin, gagawin pa ako manghuhula nito, no? Alam niyo po, Father, kaya ako nasa labas kasi inaantay ko po yung aking number 2. So medyo nagising ako. Tapos, alam niyo po, Father, itong gabing ito, napagdesisyonan ko, iiwanan ko na yung pamilya ko.
iiwanan ko na yung misis ko. Kaya po may dala ako ngayon dahil aalis na ako at inaantay ko yung kalaguyo ko para umalis na kami. At alam nyo, Father, sabi ko, tinanong na naman ako kung ano yung alam ko. Wala nga akong alam no? Alam nyo, Father, ang usapan namin ay 7:30, alas 8 na, wala pa siya. No? Kaya sabi ko, at narinig kita sa Holy Armot, doon ako natayo kung bakit naman dito pa kami sa simbahan nag-usap magkita sa labas. At dahil doon, narinig ko yung mga sinasabi nyo tungkol sa pag-aasawa, yung mga pangako, yung mga obligasyon, lalo na yung pangako sa harapan ng Diyos at yung kawawa naman yung mga bata. Alas 8:30 na, wala pa. Natapos na po yung Holy Hour nyo, alas 9. Mag-alas 10 na po nung gabi na yun, nag-uusap kami. Wala pa siya. Sabi ko, tanda ba ho ito? Nangungusap ho ba ang Diyos sa akin? Kaya't pumasok na po ako at nagdasal. At doon ko napagtanto ang malaking pagkakamali ko. Kaya Father, salamat po. Dahil sa banal na oras, dahil sa Santissimo Sacramento, ang Panginoong Hesus na nangusap, napagdesisyonan ko, babalik na po ako sa bahay. Uuwi na po ako sa misis ko. Di sabi ko, medyo nabuhay. Salamat sa Diyos. Salamat. Nangyari ang himala. Father, ano na naman, gusto ko na talaga magpatapos na rin, no? May pakiusap po ako sa inyo. Nilabas niya yung cellphone niya. Sabi niya, Father, tatawagan ko ngayon tong chicks ko. Pwede ba? Baka hindi maniwala sa akin na ang dahilan yung Holy Hour. Yung sinabi mo, ako pa sisisihin yan ngayon, no? Pwede ba sabihin mo sa kanya, baka akala manloloko-lako na, kaya nagbago na ang isip ko kasi nahipo ng Diyos ang buhay ko. Yung tinawagan niya, buti na lang busy. No? Kung hindi, baka ako ang bangayan, no? Ako pa ang sisihin nung kalaguyo. Pero nung gabing yon, sa pagpapahinga ko, no, ay doon ko napagtanto, lahat tayo. Sabi ko nga sa inyo, aminin ko nung nag-holyar ako, wala nga sa loob ko ngayon. Parang gusto ko nang matapos at magpahinga. Pero lahat tayo, sugo ng Diyos. Ikaw din, hindi lang kami mga pari. Tayong lahat, bilang mga alagad ni Jesus sa Nazareno ay sugo niya. May pinapapunta sa atin ng Diyos. May pinapapuntahan sa atin ng Diyos. Yung asawa mo, yung anak mo, yung kasama mo sa trabaho, pinapadala ka ng Diyos sa kanila. Hindi lang nagkataon na magkasama kayo. May mission ka. Parang si San Vicente Ferrer, lahat tayo misyonero. At katulad ng mga alagad, lahat tayo tinatawag, magpahilom. Baka may nangangailangan ngayon na hindi lang may sakit sa katawan, kundi kailangan maghilom ang kalooban, pinapadala ka ng Diyos sa Kanya. Lahat tayo pinapadala para magdala ng mabuting balita. Minsan, ang bilis nating parang pinapadala ka, iba nagpapadala sa iyo pag pumunta ka para magkalat lang ng chismis, magmarites lang, magkalat ng fake news. Hindi, pinadala ka ng Diyos para magbigay ng mabuting balita, magpalayas ng mga demonyo. Ibig sabihin nun, magpaalala. Baka may kakilala ka ngayon, kasama ka ngayon, alam mo, may ginagawang masama. Ayun, alam mo, may kalaguyo. Alam mo, nalululo na sa sugal. Alam mo, may bisyo. Pero tiko ang bibig mo. Ikaw ang kaibigan. Ikaw ang kamag-anak. Ikaw ngayon ang pinapadala ng Diyos. Pinapapunta ka ng Diyos. Sapagkat tayo may misyon. May nangangailangan. Wala nang makain. Wala nang pangmatrikula ang anak. Ikaw naman kahit papaano, meron ka pa. Pinapadala ka ng Diyos sa Kanya. Kaya, yun ang una nating alalahanin, mga kapatid. Bilang mga alagad ni Jesus sa Nazareno, may pinapapunta tayo ng Diyos. May pinapapunta sa iyo ang Diyos.
Sabihin mo nga sa katabi mo, puntahan mo na. No? Baka kailangan yan para lubos mong matanggap ang pagpapala ng Diyos. At ang ikalawa, sabi nga, dahil may pinapapunta ang Diyos, ang ikalawa din, may pinapadala ang Diyos. Ito naman para sa iyo. Ikaw, may pinapapunta sa iyo ang Diyos. Puntahan mo na. Pero ikalawa din, dahil ang Diyos nagpapapunta ng mga tao, may pinapadala sa atin ng Diyos, tanggapin mo na. May pinapadala sa atin ng Diyos. Mabalik tayo doon sa taong yon. Hindi ho natapos pa doon yung usapan namin. Sabi ko nga sa inyo, talagang gusto ko nang matapos at magpahinga. Dumagdag pa, sabi ko, nung natapos na, nung hindi makontak yung chick, sabi niya, ay, sige po, hindi na, ako na lang, Father. Ako, ay, salamat. Ikaw na lang kung mausap, wag mo na ako idamay. No? Biro lang. No? Pero bumalik uli. Sabi ko, kala ko naman, uuwi na ako. Bumalik uli yung tasa niya, Father, may sasabihin pa pala ako sa inyo. O ano yun? Sabi niya, Father, gusto ko lang sabihin po sa inyo, pagpatuloy niyo po yung pagsasalita at pagninilay at pagdarasal ninyo. Hindi niyo lang po alam, sa inyong pangangaral, sa inyong pagdarasal, maraming tao ang maaaring mabago ang buhay. Maraming tao ang maraming pwedeng matulungan, katulad ng ginawa ninyo sa akin. Alam niyo po, napukaw ang damdamin ko doon sa sinabi niya. Kaya nung bago siya umuwi, sabi niya, Father, salamat po. Minsan nakala nyo lang walang nakikinig sa inyo. Minsan nakala nyo tinutulugan lang kayo. Totoo naman yun. Nakikita ko ngayon kung sino yung tulog. No? Minsan, Father, pakiramdam nyo, may bunga ba yung ginagawa ninyo? Pero, Father, maniwala kayo. Tuloy nyo lang. May bunga yan. Ano man nang mangyari dahil sa Diyos. Nung patulog na ako nung gabing yon, aminin ko sa inyo, napukaw yung damdamin ko at sa pagdarasal ko, akala ko ako yung sugo ng Diyos dun sa taong yon. Pero aminin ko sa inyo nung gabing yon, parang napahiya din po ako. Dahil sabi ko sa inyo, parang di maganda yung asta ko noon. Gusto ko nang magpahinga, medyo masungit na ako nung gabing yon. Sinugo din siya ng Diyos sa akin para paalalahanan ako, para palakasin din ang loob ko, para pagpatuloy ang ginagawa ko. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo ang sugo ng Diyos. May sinusugo din sa atin ng Diyos. May sinusugo sa iyo ang Diyos. Sana wag mong takpan ng tainga mo. Sana wag mong itaboy. Doon sa unang pagbasa si Amos, tinaboy nung bayan, sugo siya ng Diyos. Sayang. Pagkakataon sana yun doon sa Bethel na magbalik loob sa Diyos. Pero tinaboy siya. Hindi siya tinanggap. Baka ganun din ang nangyayari sa buhay natin. May sinusugo sa iyo ang Diyos. Pero ayaw mong pakinggan. Nakala mo, KJ yung taong yun. Panira lang. Pasira ng good vibes. Pero yun pala ang sinusugo sa iyo ng Diyos para paalalahanan ka. Para ituwid ka. Para magbalik loob ka sa Diyos. Para lalo kang pagpalain ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito po yung ating ipagdasal. May pinapapunta sa atin ng Diyos. Puntahan natin. Maging kasangkapan tayo ng Diyos. At ikalawa, may isinusugo sa atin ng Diyos. Tanggapin mo. Pakinggan mo. Dahil yan ang simula ng pagpapalang nanggagaling sa Panginoon. Dahil sabi nga sa ikalawang pagbasa, lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Lahat tayo sinusugo ng Diyos. Lahat tayo may pinapasugo ang Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po
Kaya'y lubhang maawain at mapagmahal na kami pinagpapala nyo tuwina. Pinagpapala nyo kami, kaya sinusugo nyo po kami. Kaya't ipinagdarasal ko ngayon, mahal na poon, isugo nyo po ako. Maging kasangkapan ako ng kabutihan, katwiran, pagpapatawad, pagmamahal, pagmamalasakit. Lalo na sa aking pamilya, sa mga taong nakakasama ko araw-araw. Sapagkat di ko man sukat akalain, ako ay iyong pinapapunta sa kanila. Salamat din po, mahal na Senyor, sapagkat sa totoo lang, hindi kayo nagkukulang ng pinasusugo sa akin. Lagi kayong may pinapapunta sa aking buhay. Ngunit minsan, nagbibingi-bingihan ako, nagbubulag-bulagan, at minsan, tinataboy ko ba ang ipinadala mo sa akin? Maging bukas nawa ang aking puso upang marinig ko ang iyong mensahe, ang iyong hamon at paanyaya sa akin. Sapagkat mahal na mahal niyo po kami. Pinapapunta niyo po kami at may pinasusugo po kayo sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga mahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama ng may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya, maisabuhay natin ito at maibahagi sa ating kapwa. Buong puso nating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, upang masigasig nilang maipalaganap ang iyong mabuting balita sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, mga nalulumbay, at mga nahihirapan, nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa, ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng lakas na makasunod sa iyong kalooban. Bitbitin mo nawa ang aming mga samo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan. Tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't binabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito mismo si Jesus Nazareno, ating Panginoon at tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo po, isa sa mga unang tumutugon sa mga nasusunugan at nasasalanta, at lagi po tayong tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayong lahat ay mga alagad ni Jesus Nazareno. May pinapapunta siya sa atin. May pinapadala siya sa atin. Maging bukas ang puso natin sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, ibahagi ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.